Nangaliwa si Zhou Shizheng. Magdiborsyo ako. Magdiborsyo ka ba o hindi? Sige. Papagawa ko sa abogado ang kasunduan sa diborsyo. Pumunta ka at ayusin ang iyong mga gamit. Ako si Giant Xin. Hindi kami tunay na magkapatid ni Jian Yu. Pero, ang katotohanang hindi nagbabago mula pagkabata hanggang ngayon. Sumunod sa ate. May makakain. Nanay at tatay, pumunta para asikasuhin ang pag-ampon. Mula ngayon, ako na ang iyong ate. Sino man ang mga api kay Jianzin muli, hindi ako magpapakita ng awa sa kanya. Upang makasama ang ate, 2 baitang ang nilaktawan ko. Sa wakas, natupad ang pangarap ko na makasama ang ate at pumasa sa parehong universidad. Nagtatag ng kumpanya ng disenyo ang ate, ang asawa ng ate ko, ang unang angel investor. Ikakasal ka na. Paano na ako? Bilang isang babaeng umaasa sa ate. Siyempre, nasaan ang ate? Nandoon ako. Upang makasama ang ate, nagdesisyon ako, lalandiin ang kapatid na lalaki ni Zhao Shizheng. Zhao Xiang. Aray. Ganda. Nagpapanggap ka ba na naaksidente? Jianzin. Jianzin. Kumusta ka? Nasugatan ka ba? Masakit ang braso ko. Masakit ang kamay ko. Masakit din ang binti ko. Masakit ang buong katawan ko. Zhou Shiyang. Paano ka nagmamaneho? Ano ang gagawin natin ngayon? Manang, patay na nga ang makina ng kotse ko. Wala akong pakialam. Ikaw ang bumangga sa akin. Pananagutan mo ako. Shiyang, dalhin mo siya sa ospital. Bilisan mo. Yung, dahan-dahan naman. Hindi pwedeng mabagal. Kung mahuhuli tayo sa ospital, yung sugat mo sa braso, gagaling na lang ng kusa. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Pero, yung ginawa mo ngayon, ano ba ang gusto mo? Balak kitang pakasalan. Akala ko maliit ka lang. Malaki pala ang pangarap mo. Pero, maraming babaeng gustong magpakasal sa akin. Dapat bilisan mo. Binilisan ko na. Sapat na ba yon? Pakasal ka sa akin. Ganto ka kasaya. Masaya ako. Uwi na tayo. Dito ang bahay. Mali. Dito ang bahay. Ano na nangyari sa wedding night? Gusto kong matulog kasama ka. Ang ganda. Mula ngayon, makakasama ko na ang ate ko. Kasal na tayo. Gusto mo ng mansion o penthouse, kayang-kaya kong bilhin para sa'yo. Hindi bagay na dito tayo sa kuya ko tumira. Hindi talaga bagay.
Hindi pwede. Dito ako sa ate ko titira. Kung hindi ka papayag, huwag kang sumampa sa kama ko. Huwag mong isipin. Sige. Kaming magkapatid ay may utang sa inyo. Ang babaeng ito, Si Xiang, puro karera lang ang alam. Walang alam sa buhay. Kawawa naman si Jianzin. Ganito na lang. Ang lahat ng gastos nila, ako na ang sisigot. Sige. Nakatanggap ng 2 milyong piso. Nakatanggap ng 1 milyong piso. yung allowance na binigay ng kuya ko, pumasok na, isisend ko sa iyo ang kalahati. Purihin mo ako. Si kuya lang ang nagtatrabaho, pero buong pamilya ay komportable. Sa buong buhay ko, okay lang maging palaging nakadepende sa ate ko. Sulit na. 2 taon ng kasal. Ang perang kinakamkam ni Zhuxiang sa kuya niya, kalahati ay dapat mapunta sa akin. Ngayon kung maghihiwalay kami, para sa kanya, parang hindi patas. Pero tumaas ang savings ko ng 8 digit. Kapag hindi mo alam ang pipiliin, sumunod ka lang sa ate mo. Tama yan. Anong ginagawa mo? Nagliligpit ako ng gamit. Maglilipat ako ng bahay. Ay, gusto mo na palang, umuwi sa akin, tutulungan kita magligpit. Hindi. Ako at ate ko ang maglilipat ng bahay. Ng babae ang kuya mo. Maghihiwalay na ate ko. E ano ngayon? Kaya kapag naghiwalay ate ko, maghihiwalay din kami. Jianxin, subukan mong ulitin sa akin. Hiwalay pa ba? Hiwalay pa ba? Mukhang hindi ka pa natuto. Maghihiwalay pa ba tayo? Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na. Sabi ko na, hindi na tayo maghihiwalay. Gantimpala mo yan. Zhuxiang, gago ka. Hiwalay, talagang maghihiwalay kami. Mawawalan ako ng buhay kung hindi. Huwag mong abusuhin ang kabataan mo, at gawin ang lahat ng gusto mo. Magdahan-dahan ka. Wala akong kasalanan. Si Zhuxiang ang may kasalanan. Ang hayop na iyon, hindi siya makatao. Hindi ko siya mapigilan. Pinilit ka pala niya. Gago talaga yung tao na yan. Hiwalayan mo na agad. Yung tungkol kay kuya, naimbestigahan mo na ba ng mabuti? Totoo ba iyon? Si Boss Joe Shidheng, nagkunwaring pupunta sa ibang bansa para mag-trade sa stock market, pero sa totoo lang, nakikipagkita sa unang niligawan niya.
Hoy, Mahal, nainis mo ba ako? Makauwi na ako sa ilang araw. kamusta ka na nitong mga nakaraan? May nangyari bang? Kahit anong kakaiba. Wala naman. Normal lang ang lahat. Maaga pa, magpahinga ka na. Noong una, si Zhou Shizheng ay para lang makapagpagaling ng sugat sa puso kaya kanya pinakasalan. Ako ang minamahal niya. Ngayon, muling nagliyaban ang dating damdamin namin. Kung may utak ka, isauli mo siya sa akin. Ang lalaking nambababae. Kung sino ang gusto, kunin niya. Magdidiworsyo pa ba tayo? Ayaw ko nang magdiborsyo. Hindi na talaga. Tara na, umalis na tayo ngayon. Baka pagdating ni Zhao Xiang, hindi na tayo makakaalis. Tara na. Mga ginang, pag-isipan ninyo itong mabuti. Kung aalis kayo, paano ako makakapagulat kay Jijo? Wala na. Gumuhit na ang langit. Hindi matawagan ng telepono ng panganay na Ginoo. Yung pangalawang Ginoo. Yung pangalawang Ginoo, wala namang. Hindi kayang humawak ng responsibilidad. Kahit tawagan mo, wala ring mangyayari. Bakit ka mukhang malungkot? Umalis na ang asawa mo. Giant Xin. Giant Xin. Lakas ng loob mo ha. Hinayaan mo pa akong i-block. Ganito ang nangyari. Siguro dapat nating papuntahin ang panganay na Ginoo dito kaagad. Sinungaling. Kapag nahuli na kita, hindi kita palalampasin. Nitong mga nakaraang taon, nakakuha ko ng ilang kilalang designer. Ang kumpanya ay tumatakbo sa high-end at affordable luxury. Naipo na noong nakaraang taon. Talagang ikaw, ate. Maayos naman ang takbo ng kumpanya. Hatiin natin ang kita. Dito lahat ang kita mo. Sino nagsabing masama ang pagiging dependent sa ate? Napakabuti pa nga ng pagiging dependent sa ate. Tara na. Ano? Saan? Uwi na sa bagong bahay. CJ. Saan tayo titira, ate? Atin ang buong floor na ito. Isang unit bawat isa para madali tayong magkita at mag-usap. Hindi nakakahiya ang mabuhay sa tulong ng ate. Hindi pa rin makontak ang young master sa telepono. I deploy ang fleet, lahat ng tropa. Tulungan niyo akong maghanap ng isang tao. Bakit parang may masamang pangitain ako? G and Zin, kain na tayo. CJ. Magandang araw po, boss. Magandang araw po, boss. Tawagin mo akong. Alam kong ayaw mo sa disenyo, kaya binuksan ko para sa iyo ang restorang ito. 10 minuto lang mula sa bahay. Sa mga susunod na araw, ikaw na ang bahala dito. Ang paghihiwalay ninyo, medyo huli na nga. Hindi maaasahan ang mga lalaki. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Ikaw, umasa ka sa sarili mo. Ako, sa iyo aasa. Kain ka ng dahan-dahan. May meeting pa ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Siguradong aayusin ko ang restaurant ito. Nang maayos. Kakaiba. Napakasarap naman nito. Bakit ang hina ng benta? Kahit masarap ang alak, kung malalim ang daan, mahirap puntahan. Baka kulang sa promotion.
May naisip na akong paraan. Hello sa inyong lahat, maligayang pagdating sa Xinyu si Fangkai. Ifo-follow ko ang streamer, parang siya ang perfect na kasama sa pagkain. Ang sarap-sarap tingnan kumain ng streamer, ano ba yung kinain niya? Dapat kayong lahat kumain ng maayos. Ang cute ng streamer, Xinyu sa Fangkai, gusto ko rin kumain doon. Oo, Xinyu sa Fangkai nga. Kailangan bang mag-reserve? May available na pwesto. Sige, sige, sige. I-reserve ko na po agad para sa inyo. Nahanap mo na ba siya? Nahanap na. Nasaan? Nagel Alive Stream. Nagel Alive Stream nga talaga. Hello sa inyong lahat, ito ang bagong putahe na niluto ni Xinbao. Titikman ko muna para sa inyo. Unang kagat para sa mga fans. Xinbao. Ang hirap mong hanapin. Ate, wala na ako. So siyang, nahanap niya ako. Hoy, kumakain ka rin dito. Ano sa palagay mo? I-pause muna ang meeting. Sumama kayo sa akin sa labas. Kahit si Giant Yu pa, ang gusto makipaghiwalay sa kuya ko. Anong pakialam mo? Wala naman akong ginawang kalokohan. Noong magpakasal tayo, ako ang nanikil at nang akit sa'yo. Hindi mo naman ako gusto. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Sinong nagsabing hindi kita gusto? Kuya. Sino siya? Si Jian Xin. Kapatid ni Jian Yu. Mabait na bata siya. Nagkagusto ako sa kanya nang unang kita. Sayang, kapatid siya ng hipag ko. Kailangan kong pag-isipan kung paano ko siya mapapasagot. Dumating na ang pagkakataon. Noon, ikaw, ang unang nanligaw sa akin. Ngayon, gusto mo nang umalis? Hindi ganoon kadali. Anong gusto mong gawin? Sasabihin ko sa'yo. Kung muling magtatangka kang tumakas, ikukulong kita para habang buhay ka ay hindi makalabas. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para kulungan ako, kapatid ni Jian Yu. Ate, nakabalik ka na. Tara na. Anong karapatan mo para dalhin siya? Asawa ko siya. Ate ko siya. Manang. Gusto mong maghiwalay, hindi mo kami mapaghihiwalay, kaming mag-asawa. Sa gitna nito, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Kung hindi, umuwi muna tayo. Hintayin muna nating bumalik ang kuya ko. Wala kang ginawang mali. Pinipilit si Jian Xin, taong hindi marunong magpigil. Ikaw ba? Bakit mo sinasabi lahat? Ikaw, Tungkol sa ginawang mali ng kuya mo. Ikaw mismo ang magtanong sa kanya pag-uwi. Bago ito. Kung muling gagalawin mo si Jian Xin. Sa tingin ko, hindi ka may iligtas ng kuya mo. Ang astig ng ate. Tara. matanda.
Giant Xin, sumama ka sa akin pabalik. Giant Xin, Giant Xin. Bakit? Hindi mo kayang bitawan. Wala naman. Tulungan mo akong habulin ang kotse. Mamaya ipapadala ko sa iyo ang plate number. Hay naku, Giant Xin. Talagang lumakas na ang pakpak mo. Kapag nahuli kita ulit, tiyak na ikukulong kita. Alak. Nasaan ang alak ko? Bigyan mo ako ng alak. Sino ang nag-utos sa iyo na uminom ng labis, Zhou Xiyang? Kuya, Ang dami mong ininom. Paano kung matakot si Jiangxin? Paano ako magpapaliwanag kay Jianyu? huwag kang mag-alala, kuya. Hindi na kailangang magpaliwanag. 8. Si ate at si Jiangxin, matagal na silang umalis. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Ako pa ang dapat magtanong sa'yo kung ano ang nangyari. Nasa ibang bansa ka. At kailangan pang makipagkita sa gabi sa tinatawag mong white moonlight. Dahil sa pagtataksil mo, gusto nang makipaghiwalay ni ate. Huwag mo akong idamay. Ngayon, eto na. Gusto nang makipaghiwalay ni ate. Si Jianxin ay aalis din. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Anong pagtataksil? Kuya, hindi sa pinagsasabihan kita. Ganoon ba kaganda ang white moonlight? Isang bagay na 10 taon nang lumipas. Ngayon mo pabubuhayin, may saysay ba yon? At nadamay pa ako sa gulo mo. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi ka naniniwala, CJ. Tingnan mo ito. Lin Xiaoyu. Nagkasalubong lang kami. Dinala siya ng kliyente sa isang dinner. Buong pagkakataon, itinuring ko lang siyang estranghero. Aling dyaryo ba ang nagsisinungaling? Totoo. Kuya, kung ganoon, ipaliwanag mo agad kay ate. Kung ganito, hindi na rin ako makikipaghiwalay. Binablock na niya ako. Ikaw ang tawagan siya. Ikaw, Ikaw ang tumawag. huwag kang umasa sa akin. Binablock na rin nila ako. Hindi, ano na ang gagawin natin? Si ate naman, napakatalino niya, kung gusto niyang itago si Jiangxin. Sa tulong ng mga kasamahan ko sa racing club. Hindi niya talaga mahahanap, kuya. Noong nagliligawan pa kami ni Jianyu, nag-install ako ng tracking app. Nahanap ko na. Pagdating sa diborsyo, kailangan bang personal na pumunta? Ano pa? Posible kaya na. Hindi ako mismo ang pumunta, pero makapagdiborsyo pa rin ako. Huwag kang matakot. Kung may gagawin man si Zhou Xiyang sa'yo, hindi ko siya palalampasin. Hindi naman sa takot ako sa kanya. Parang, kumbaga, Kain ka na, baka lumamig na yan. Huwag mong sayangin ang aking pagmamahal. Kumikita na ang aking racing club. Ikaw ang may-ari. Siyempre may parte ka. Mabait sa'yo ang ate mo. Hindi ba ako mabait sa'yo? Wala naman akong ginawang mali. Huwag kang magdiborsyo. mabait naman talaga si Zhao Xiang. Mabait din siya sa akin. Alam kong duwag ka, takot ka kay Zhou Xiyang na baka guluhin ka niya.
Ganito na lang, aalis ako para magnegosyo. Isasama kita para magpahangin. Mga lalaki lang yan. Ilang gusto mo, ganun din kadami ang hahanapin ko para sayo. Nandito lang ako sa katabi, mag-enjoy ka dito. Ano nang lalaruin? Heto na. Mag-enjoy ka, tawagin mo ako kung may kailangan ka. Ate, anong gusto mong kantahin? Kakantahan kita. Okay lang, marunong naman akong kumanta. Ate, gusto mo ng prutas? Babalatan ko at bibigyan kita gamit ang bibig ko. Okay lang, okay lang. Kakainin ko na lang mag-isa. Hindi ba masakit yan? Kapag hinimas-himas ka ni ate, mawawala ang sakit. Nagbayad na si Jayan Yu. Sayang naman kung hindi samantalahin. Giant Xin, masarap ba hawakan ng abs mo? Umalis ka. Huwag kang umali. Nasayang lang ang pera ni Jayan Yu. Giant Xin, ang tapang mo nandito pa ako. Sino ang tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Akala mo ba bulag ako? Saan mo hinawakan kanina? Mukhang ikaw ay hindi na alam ang tama at mali. Ganoon ba kasarap ang alak sa mga babae? Hindi pa naman ako umiinom. Mukhang gusto mo talagang uminom. Hindi, wala akong ganoon. Bitawan mo ako. Gusto mo pala talaga. Kaya hahayaan kitang mahawakan ng matagal. Ayoko, hindi na ako hahawak. Ayaw mo bang humawak? O ayaw mo lang hawakan ng akin? Sabihin mo, ano ba ang kulang sa akin? Kung hindi mo masabi, huwag kang umalis. Hindi ka sapat na matigas. Hindi mo mabuksan ang takip ng bote gamit ang ebis mo. Ako, Ikaw ang nagsabi na sabihin ko. hindi ako. Matigas? Matigas ba ako? Subukan mo na lang para malaman. Zuxiang, anong ginagawa mo? Bumangon ka. Ngayon ka lang natakot. Ang kulit mo. Mukhang kailangan talaga kitang ikulong. Para hindi ka na makalabas. Hindi mo magagawa. Ikukulong mo ako. Hindi ka papayagan ng ate ko. Siyempre, kaya ko. Tulungan mo ako, hipag. Mabuti. Basta bantayan ko si Jianzin. Hindi magtatagal, babalik si Jianyu. Bumalik ka na, ate. May malaking problema. Sinungaling ka. Sumang-ayon ka naman na hindi tayo maghihiwalay. Yung kasulatan para sa diborsyo sa bahay. Ano ang nangyari? Ano? Hindi ko alam. Nagkukunwari kang tanga. Tangang-tanga nga ako. Ang cute-cute mo pa rin. Ang moody mo, ang weird mo. Ate, tulungan mo naman ako, bilisan mo. Hoy, sandali lang. Uwi na tayo, okay lang ba? Lumipat tayo sa ibang bahay. Magkasama lang tayong dalawa. Ayoko. Ayokong iwan si ate Jayan Yu. Kapag wala si ate, parang walang saysay ang lahat. Huwag. Hindi mo ako kayang buhayin. Yung pang-araw-araw nating gastos, galing pa sa kuya mo. Paano tayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala.
Yung racing club ko, kumikita na. Para buhayin ka. Sobra-sobra pa. Naku, wala na. Hindi ako natatakot sa tamad na mayaman. Natatakot ako sa sipag ng mayaman. May iba ka pang problema. Mag-isip ka, bilisan mo. Hindi ka marunong magpigil. Gabi-gabi, wala akong oras para matulog. Ako ba? Kasalanan ko bang matagal? Kasalanan mo. Ikaw talaga ang may kasalanan. Sige, kasalanan ko. Ako pa rin ang may kasalanan. Bagay na bagay nga kayo. Nahanap na ba ang misis? Ang misis po. G and Zin, uwi na tayo. 8, bumalik ka na. Ano? Kayong magkapatid, nagpalit ba kayo ng trabaho dito bilang mga modelo? May hindi pagkakaunawaan tayo. Pag-usapan natin, okay lang ba? Pirmahan mo na agad yung kasulatan para sa diborsyo. Wala akong pag-uusapan sa'yo. Hindi ako pipirma. Hindi ako nagloko. Ako ito, lahat ng itinerary ko sa business trip abroad. Kinuna ng Patago ang mga litrato sa internet. Kumain lang ako kasama ang ilang business partners. Nagkataon lang na nagkita kami. Hindi ba siya ang unang pag-ibig mo, ang puting liwanag ng buwan mo? Kumain ka lang kasama siya, ang saya-saya mo na. Kung hindi ka naniniwala, may iba pa akong ebidensya. Ma'am, Talagang kapatid ko, ang ganda ng dating. Gusto mo? Dalhin kita sa club. Papapilahin ko ang mga tropa ko para mag-welcome sa'yo. Ayoko. Ma'am, ito ang CCTV footage ng restaurant mula simula hanggang huli. Hindi nakipag-ugnayan ng mag-isa si President Joe kay MS, Lin. Mapapatunayan nito na ang mga litratong iyon ay kinunan ng may masamang hangarin. Force perspective video lang. Agad na kumilos si President Joe sa paglabag sa karangalan at hinanap ang media outlet na nag-publish ng balita. Inamin nila na para lang sa traffic, hindi totoo. Wow. Talagang kuya ko. Mahal, napakalayo sa katotohanan. Ikaw lang ang minahal ko. Ang ibang tao, hindi ko na pinapansin. Mga pambabola. Mahal, lahat ng sinasabi ko ay totoo sa puso ko. Sa abroad, ikaw lang ang laging iniisip ko. May dala rin akong regalo para sa'yo. Nagmamadali akong umuwi. Nakita ko lang ang malamig na divorce papers. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Talaga. Totoo, mas totoo pa sa ginto. Pag-uwi ko, wala ka. Nagkasakit ako sa pag-aalala. Hanggang ngayon, may lagnat pa rin ako. Heto, hawakan mo. Sa tiyan pala hinahawakan para mag-check ng lagnat. Nagugutom ka na ba? Tara, gawin din natin. CJ, Lagnat ka talaga. Ang init nito. Tara na. Sa ospital na tayo. Ate, sama ako sa'yo. Shiyang. Ikaw muna ang bahala kay Jackson. Bilis. CJ. Aalagaan ko, napakahusay. Mabuti si Jiangxin. Hindi ko na talaga kaya ang buhay na ito. Ate, sumama na lang ako sa'yo. Yung mag-asawa. Sa wakas ay naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Tumibay ang pagsasama. Kung pupunta ka, hindi bagay. Saan ako pupunta? Sumama ka sa bahay. Ang tagal mong nawala, kailangan din naming mag-asawa. Na mag-usap ng maayos. Inaantok na ako, matutulog na ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon, tiyak na bibigyan ko ang baby ng oras para matulog.
Sa pag-uwi ko ngayon, kukunin ko talaga ang lahat ng dati kong pag-aari. Binablock ako. Siyempre, gawa yan ni Janyo. Kung ganito na, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hello, tita. Kakauwi ko lang. May oras po ba kayo? Gusto ko sanang manlibre sa inyo. Sige, maghihintay ako. Janyo. Kahit may marriage certificate ka, hindi ka tatagal sa pamilya Joe. Tignan natin. Tita, ito ang dinala ko mula sa ibang bansa, para sa inyo. Bagay na bagay ito sa inyo. Okay lang na umuwi ka. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Nalaman na ba ni Shizheng na umuwi ka para magtrabaho dito? Noong pinili kong magtrabaho sa ibang bansa, baka galit pa rin sa akin si Zing. Sa totoo lang, nasa isip pa rin ni Shizheng. Kung hindi, hindi siya magpapakasal sa isang babaeng kahawig mo. Talaga. Pero, kasal na si Zing ngayon. Ano naman kung kasal? Balita ko, nag-aaway sila at gusto maghiwalay. Yuyu, sa hinaharap, ang negosyo ng pamilya, ang magiging prioridad ni Shizheng. Ikaw ang pinakaangkop para sa arranged marriage. Tita, sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, hindi ko rin nakalimutan si Zing. Matagal ka ng matalino at independente. Basta dito sa bansa, paunlarin mo ang sarili mong karera, at siguradong mababawi mo ang puso ni Shizheng. Ang affordable luxury brand ng Joe Group ay sasali sa isang bidding sa susunod na araw. Kunin mo ang proyektong ito. Pagkatapos, tiyak na, magbabago ang tingin niya sa'yo. Salamat, tita. Siguradong mananalo ako sa bidding. Kahit na naayos na ang pagkakamali tungkol sa pagtataksil. Pero kung wala kang balak, hindi ibig sabihin wala silang balak. Ang mga babae sa labas, ayusin mo na lahat, baka madumihan pa ang mata ko. Hindi ako mag-aatubiling palitan ka agad. Mahal, sinisiguro ko. Hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Ang separation agreement na ito, ako at si Jackson ang mag-iingat muna. Titingnan namin mamaya ang pag-uugali ninyong magkapatid bago magdesisyon kung maghihiwalay kayo. Sige, mahal. Anong sige-sige? Ako ang pinaka-inosente dito, ah. Tapos na usapan. Tapos na usapan. Nakita ko na ang mga nanloloko sa ama. Pero hindi pa ako nakakita ng nanloloko sa kapatid. Mahigpit akong sumusunod sa tamang pag-ugali ng lalaki. Ito. Naapektuhan pa rin ako. Grabe, ate, ang galing mo talaga. Para lang mapasaya ka ng kuya mo, binigyan pa ako ng credit card. Hindi ko maubos. Credit card lang yan, wala yan. Mas mabuti ang umasa sa sarili kaysa sa lalaki. Kailangan maging malakas ako mismo para maprotektahan ko si Jianzin. Hindi ba yan si Jianyu? Sige, lapitan ko siya. Jianzin. Ano yun? Tingnan mo. Pagkatapos ng 3 araw, may bidding. Nagdesisyon ako. Dadalhin ko ang aking dinisenyong high-end na gown para sumali sa bidding. Kapag nagtagumpay, maihahayag ang brand sa internasyonal. Sa oras na yon, hindi tayo aasa sa kahit sino. Ate, ako ang pinakamatibay mong sandigan. Ate, ang galing-galing mo talaga. Kaya mo yan, sigurado ako. Ikaw, gusto mo ring sumali sa bidding. Talagang wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Ikaw. Talagang magkamukha tayo. Nitong mga nakaraang taon, alam ng lahat na ikinasal na si Azing. Pero ang hindi alam, akala nila nakahanap lang siya ng kapalit. Sino nang magkamukha mo? Ang pangit-pangit mo, kung ganyan ang itsura ko, hindi ako lalabas sa umaga. Anong sinabi mo? Sabi ko, pangit ka. Jianyu, hindi mo pa alam, no? Ang bidding pagkatapos ng 3 araw, ako ang magre-representa sa Joe Group.
Hulaan mo kung sino ang nag-atas sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang tunay na pagmamahal ng isang lalaki, hindi nasusukat sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga ginagawa. Ang ibong nakakulong, mura lang ang halaga. Ako ang karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Saan galing tong masamang babae? Nandito para maghasik ng away. Mali ba ang sinasabi ko? Kung hindi, bakit hindi ibinigay ni Azing ang responsibilidad sa proyekto sa kanya? Ang kapal ng mukha mo. Tao, halika't tingnan ninyo ito. May nang aagaw ng asawa dito. Nakakita na ako ng walang hiya, pero hindi pa ng ganito ka walang hiya. Talagang baboy ka. Umalis ka na. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi siya katumbas, kahit ng isang hibla ng buhok mo. Sa hinaharap, ako ang magpoprotekta sa'yo. Sige. Lumaki na ang Jianzin. Kayang protektahan na ang ate. Yung bidding pagkatapos ng 3 araw. Sasamahan kita, kailangan kong masaksihan mismo ang tagumpay ng ate ko. Mananalo tayo sa bidding sa sarili nating kakayahan. Sige. Magsisimula na ang bidding. Umalis na ba ang modelo? Sige. Dito ka sa opisina natutulog nitong mga nakaraang araw. Hindi ka na nga makita ni Kuya. Kayo. Ayos lang ba? Ayos lang naman. Abala lang nitong mga nakaraang araw. Bidding kasi. Mukhang hindi naman ayos. Huwag na huwag kayong mag-aaway tungkol sa diborsyo. Ayoko talagang maghiwalay. Ang mga ito, kumpara sa disenyo ng ate ko, ang layo ng pagkakaiba. Tiyak na papasa tayo sa bidding na ito. Nasaan ang modelo natin? Ayon sa pagkakasunod-sunod, tayo na ang susunod. Para sa bidding na ito, espesyal akong kumuha ng sikat na modelo. Kakatapos lang tumawag. Nasa daan na. Kapag ate ko ang kumilos, siguradong walang problema. Gawin nyo ng maayos. Pagkatapos nito, hindi kayo mawawalan. Jianyu. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo. Hindi lang ang tao ang hindi mo makukuha. Ang pera, kahit 1 sentimo, hindi mo rin makukuha. Ang susunod na grupo ng mga kandidato, ang kinatawan at taga-disenyo ng Joe Group, Lin Xiaoyu. Ano? Naaksidente ang modelo, hindi na makakarating. Ang haute couture na gown na ito, gawa ito sa 10,000 mano-manong beads. Nagliliwanag ito ng elegance at karangyan. Ang 10 patong na puting ulap, sa ilaw ng mga spotlight, ay parang kumikinang nakalawakan. Ang mensaheng gusto iparating ng gown na ito, ay ang laging prinsipyo ng aming Joe Group. Kagandahan at karangyan. Ang gown na ito, ang pinakamagandang nakita ko. Tama, at ang brand ng Joe Group ay talagang nangunguna. Sa bidding banquet na ito, talagang makukuha ko ito. Ngayon naman, pakisalubong natin ang susunod na grupo ng mga kandidato. Ang designer na si Jianyu. Kumusta? Hindi na siguro aabot. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala ko. Pero mga karibal natin sila. Kaya sila. Ayaw magpahiram ng mga modelo sa atin. Pakilabas ang susunod na designer, si Jianyu para maghanda. Huwag na lang. Baka ito na ang tadhana. Paano pwedeng huwag na lang? Ate, alam ko, kung makakaligtaan natin ang bidding na ito, ang pagkakataon na makipagtulungan sa international luxury brand ay tuluyan ng mawawala. Narito na tayo. Kailangan nating lumaban. Fashion show lang naman yan. Ako na. Hindi. Kaya ba niya to? Wala nang iba na mas nakakaalam kung ano ang gusto ko. Ako ang magpapaliwanag ng konsepto. Ikaw ang magbabantay kay Jianzin. Pumunta ka sa backstage para magbihis. Para sa fashion show. Kumusta po kayong lahat? Ako si Jianyu, ang designer ng brand na Yueji, Jianyu. Ang dala kong high-end evening gown sa pagkakataong ito ay gumagamit ng minimalist na disenyo, pagpapasimple ng komplikado, pagtatagpo ng plus eco at pangkabukasan. Hindi kalilimutan ang pinanggalingan.
At hindi matatakot sa paglalakbay. Maganda ang konsepto ng disenyo. Nakakabilib din ang design sketch. Talagang isa siyang designer na puno ng ideya. Yung model, bakit hindi pa lumalabas? Kahit anong ganda ng salita, wala ring kwenta. Baka wala namang model. Gusto lang gumamit ng isang design sketch para makalamang ng walang puhunan. Oo nga, kung walang obra, bumaba ka na. Tama ang sinasabi nila. May mga naghihintay pa sa likod. Wala kang model, anong ine-exhibit mo? Kahit na, interesado kami sa disenyo mo. Pero kung wala namang modelong magpapakita ng obra, hindi ka maaaring sumali sa bidding. Hindi patas yun sa iba. Tama, sunod na grupo na. Sandali lang. Ang ganda talaga. Ito ang aking obra. Ang konsepto ng disenyo ay tungkol sa salungatan at kaayusan. Pangangamkam at bukang liwayway. Ma, nakita ko ang isang tunay na anghel. Matatalo man ako sa ganitong disenyo. Talagang sisuko na ako. Ang galing. Itong modelong ito ay sobrang bagay sa aura ng disenyong ito. Hula ko, magiging sobrang sikat ang haute couture na ito. Pwede namang humanga, pero huwag magkuha ng litrato. Ito. Asawa ko yan. Oo nga. Asawa ko rin yan. Wala ka namang asawa. Bakit mo kinukuha ang asawa ko? Ako. Sa susunod, dapat bawasan natin ang pagpapakita niya sa publiko. Napakaganda niya. Ako lang ang dapat makakita. Napakagandang disenyo. Itong binibini. Parang tunay na anghel. Pagpapasimple sa masalimuot, pagbabalik sa pagiging tunay. Ipinapahayag ko na para sa bidding na ito, ang nanalo ay ang UEG brand. Yehey! Ate, ang galing mo. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Dahil mayroon akong pinakamagandang kapatid. Paano nangyari ito? Itong si Jianzin. Paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Hindi ako titigil sa kanya. Nakuha natin ang kontrata sa bidding. Pinareserba ko na ng masarap na pagkain. Sa isang private kitchen. Magdiwang tayo ng maayos. Sige. Ano nang nangyari? Wala yun. Kain tayo ng masarap. Ang maliit na pakpak ng baby. Nakatago. Sa susunod, mga ganitong damit, sa bahay lang at para sa akin lang isusuot. Naririnig mo? Hindi ko narinig. Nakakainis kayong magkapatid. Ako, kuya ko, dapat talaga siyang pagalitan. Pero ako, anong ginawa ko sa'yo? Dapat siguradong panalo na ang bidding. Naaga pa ni Jianzin. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tingnan mo kung paano ko siya pagtutumbahin. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Azing, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong, hindi mo na kailangang sunduin ako? Lin Xiaoyu, bakit ka nandito? Anong sinasabi mo? Azing, pasensya na. Nasayang ang tiwala mo sa akin. Nasira ko ang bidding. Hindi mo ako sinisisi, di ba? Kuya, naghahanap ka ng gulo, pero ako ang madadamay. Ano ng kasalanan ko? Ang bibig ng lalaki, ang demonyo ng kasinungalingan. Kuya, nandito si ate. Mahal, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Zhou Shizheng. Wala nang pag-uusapan. Maghiwalay na tayo. Bakit? Harap-harapan na siyang nanlait sa ate ko. Ano pa bang dahilan? Jianzin, ano pa ang pag-uusapan sa mga taong walang kinalaman? Umalis na tayo.
Mag-away kayo, kapag hindi maganda ang relasyon ninyo, saka lang ako magkakaroon ng pagkakataon. Kuya, sabi ni Lin Xiaoyu, ikaw daw. Ang nag-utos sa kanya na kumatawan sa Zoo Group, para makipag-agawan kay ate sa bidding slot. Ano ba talaga ang nangyari? Walang katotohanan yan. Mahal, pakinggan mo muna ako. Hindi talaga ganoon ang nangyari. Aray, Anong nangyari? ate, bigla akong sumakit ang tiyan. Pupunta muna ako sa CV. Dito ka lang, maghintay sa akin. Alam ko naman, ang tungkol kay Lin Xiaoyu, hindi mo rin sinasadya. Ikaw na ang bahala kung paano mo ipapaliwanag kay ate. Mahal, pakinggan mo ako. Hindi ganoon. Matagal ko na siyang binlock. Bitawan mo ako. Ako naman ang presidente ng Joe Group. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Ulitin mo. Bitawan mo ako. Baby, totoo palang sumakit ang tiyan mo. Nagkukunwari lang ako. Wala akong masakit kahit saan. Ang pamilyang ito, mawawasak kung wala ka. Talagang hindi ko alam kung paano napunta doon si Lin Xiaoyu. Binlock ko na nga siya. Paano ko siya papayagan na kumatawan sa Joe Group? Ang paniniwalaan ko lang ay ang nakikita ko. Bilang presidente ng Joe Group, hindi mo ba alam na siya ang kinatawan ng Joe Group? Mahal, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. noon, hindi ba't sinadya niyang kunan ng pekeng litrato? Ang taong katulad niya, anong hindi niya kayang gawin? Mahal, talagang wala akong kaalam-alam. Kahit ano pa man, hindi ko dapat hinayaang malaho ka sa mga gulo. Sige, suntukin mo na lang ako para gaman ang loob mo. Huwag na. Masakit pa nga ang kamay ko. Alam kong hindi mo ako kayang saktan. Sabi ko na nga ba, may kaya talaga si kuya. Gusto mo? Tayo naman. Hoy, Tita, nandito na ako. Nakuha niyo ba ang bidding? Dapat siguradong panalo na. Pero sino ba ang mag-aakala? Si GNU pala ay nagtayo ng sariling design company. Sinira pa ang sariling negosyo. Ano ang sinasabi mo? Nagtutulungan sina GNU at GNZin. Pinagtagpi ang dalawang magkapatid, nakuha nila ang bidding. Naaawa lang ako kay Azing at Shiyang. Nag-asawa ng dalawang babaeng hindi man lang nag-iisip para sa sarili nila. Wala talagang mabuting ugali ang magkapatid na yan. Tinarget ang dalawa kong anak, kung pera lang ang habol, pwede pa. Ngayon, nagtataksil pa sa sariling pamilya. Kailangan maghiwalay. Matalino si GNU. Baka hindi madaling pakawalan yan. Tanggang tanga naman si Jianzin. Kung ganun, simulan natin sa kanya. Ma. Hello, Ma. May kailangan ka ba? Wala bang kailangan, hindi na pwedeng tumawag. Kung busy man ang kuya mo, okay lang. Pero ikaw, hindi ka man lang dumadalaw. At yung dalawa kong magagandang manugang, makita man lang sila, parang imposible. Wala lang talagang tamang pagkakataon. Gusto mong makita si Jenxin? Isasama ko siya sa bahay sa susunod. Mas mabuti ngayon na kaysa bukas, ngayon na. Bakit? Ayaw niya akong makita. Gusto, ma, uwi na ako para makita ka. Bakit ka pumayag agad? May laro ako ngayon, hindi talaga ako makakaalis. Pwede naman akong umuwi mag-isa. Hindi mo pa masyadong kilala ang nanay ko. Hindi pwede, mas mabuti na sabay tayong pumunta. Okay lang.
Pamilya naman tayong lahat. Huwag kang mag-alala. Bakit nandito siya? Tita, ang ganda ninyo sa shawl na ito. Elegante at plus eco. Noong nakita ko ito sa abroad, alam ko agad na bagay sa inyo. Ang tamis ng bibig ng batang ito. Ma, nandito na ako. Tita, syempre, pagdating ni Jianzin, mas maganda pa ang Reg Along. Dala niya. Ang maliit na regalo ko, wala yan. Hindi karapat-dapat. Naku, nagmamadali kasi akong pumunta. Wala akong nadala. Manugang, mas mabuti pa ang treto ng ibang tao kaysa sa iyo. Pagdating sa pagbisita sa mga nakatatanda, ganyan na lang ang kawalan ng galang. Walang nagturo kaya walang disiplina. Sino ba ang mag-aakala na sa sariling bahay? Maraming patakaran? Ano ang sinasabi mo, tita? Ang ugali ni Janksen, naiintindihan ko naman. Siyempre, bihira siyang umuwi. Hindi siya close sa inyo. At hindi alam ang mga gusto ninyo. Normal lang naman. Ang dalawang manugang ko, parang palamuti lang. Hindi tulad mo, napakabait at maalalahanin. Kung gayon, madalas na akong dadalaw sa inyo. Pagdating mo dito, huwag kang mag-aksaya ng oras. Pumunta ka sa hardin at mag-alis ng mga damo. Ang gawaing ito na walang gaanong, teknikal na kasenangan. Bagay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Garantisadong matatapos ko ito. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakita ng dalawang tandang anak ko. Sa kanila, naibenta na, nagbibilang pa ng pera para sa iba. Tita, sa palagay ninyo, hindi kaya siya magdaramdam at sasaktan ang mga mamahaling halaman ninyo. Hindi pwede, kailangan kong lumabas at tingnan. Bulaklak, bulaklak. Kailangan mong malampasan ang mga pagsubok at lumakas ng malusog. Kantahan kita. Halika. Ang araw ay sumisikat. Ang mga bulaklak ay ngumiti sa akin. Ang mga ibon ay nagsabing maaga-maaga. Bakit ka? Ganyan? Itong bulaklak ay aking itinanim ng personal. Sana sa bawat taon. Ito ay manatiling katulad ko, na magbabantay sa iyo. Huwag mong ako lokohin. Kung nandito ang bulaklak, kailangan nandito ka rin. Itong paso ng bulaklak ay regalo sa akin ng asawa ko noong buhay pa siya, nang mamatay ang asawa ko. Ang bulaklak ay halos patay na rin. Hindi ko inasahan na si Janksen, bagaman mukhang padaskol-daskol, ay napakapasyente pagdating sa mga halaman. Akala ko, si Janksen ay hindi lang presentable. Hindi ko inasahan na may problema rin ang utak niya. Sa harap ng isang paso ng bulaklak, kumakanta at sumasayaw. Talagang, ikinahihiya ang pamilya Joe. Kung wala kang gagawin, umuwi ka muna. Mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag kayong mag-alala, tita. Sisikapin kong magpakita ng maganda para makita ni Azing. Lin Xiaoyu, hindi ka pa nagbabayad ng utang mo, ano? Huwag mong isipin. Naligtas ka na, dahil tumakbo ka sa Huaxia. Maniwala ka ba, napupuntahan kita sa ibang bansa? Ay nako, ang kulit. Ano ba ang minamadali mo? Maliit na halaga lang naman yan. Kahit na nalugi na ang aming pamilya. Malapit na akong maging asawa ng Joe family. Ang maliit na halagang ito. Babayaran ko rin kayo. Isang paso ng bulaklak na malapit ng mamatay. Bakit ka nag-e-effort ng ganyan? Eh. Little flower. Huwag kang makinig, ha? Ma. Paano mo nasabi yan? Naiintindihan ni Little Flower yan. Naniniwala ako na mapapagaling ko siya. Medyo tanga nga, pero medyo cute naman. Mukhang, hindi naman masyadong pangit, ang taste ng anak ko. Ma. Ang init ng araw. Ikaw, sandali ka na lang dito tapos umuwi ka na. Baka mag-heat stroke ka. Ito, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Natatakot ako, na dahil sa katangahan mo, masira ang hardin ko. Mananatili ako para bantayan ka. CJ, basta masaya ka.
Ikaw, bilang manugang, hindi marunong bumasa ng mukha ng nakatatanda, hindi rin marunong mag-alaga ng halaman. Malas ng anak ko, na napangasawa ka. Ako ang malas, na napangasawa ko siya. Ano ang sinabi mo? Wala. Wala kang alam gawin. At hindi mo rin iginagalang ang nakatatanda. Walang nagturo sa'yo ng manners, kaya ka napapahiya. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya namin. Sino ang nagsabing walang nagturo sakin? Ang ate ko ang nagturo sakin. Eh di hindi rin magaling ang ate mo. Siya mismo, walang breeding. Ano ang sinabi mo? Huwag mong insultuhin ang ate ko. Eh ano ang gagawin mo? Nanay mo ako. Akala mo ba, ang dalawang anak mong lalaki, ay napakahusay? Siyempre, ang anak ko. Ang asawa ng ate ko, puno ng iskandalo. Araw-araw niyang, ginugulo ang ate ko. Ibig sabihin noon, ang anak kong lalaki. Lalaking hindi marunong magmahal sa sarili. Parang gulay na bulok na. Ikaw. Ano ang ikaw mo dyan? At si Zhao Xiang, alam na alam mo ang mga patakaran. Bakit hindi mo siya tinuruan ng maayos? Nagtuturo ka ba sa akin? Madali siyang mag-init ng ulo. Konting kibot, sumasabog. Madalas magsuot ng masungit na mukha. At sobrang seloso pa. Nakakagigil ka. At ikaw rin. Sa totoo lang, malaki rin ang problema mo. Gusto mo pang turuan ang nakatatanda. Baligtad, baligtad. Baligtad na ang mundo. Ikaw naman. Masakit magsalita. At mahilig pang manukso sa masasakit na bagay. Sa totoo lang, kapag naririnig iyon ng tao, napakasakit at nakakalungkot. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangang magsabi ng ganito? Kasama sa pamilya? Ang puso ko. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Sabi ko na nga ba, dapat pumasok ka na agad. Tingnan mo, na heatstroke ka tuloy. Sumasakit ang puso ko. Dalhin mo ako pabalik, bilisin mo. Hindi kaya ako, ang nagpa-atake sa'yo. Naku, wala na. Paano nakagawa ang isang tao ng ganito kalaking gulo? May alarm dyan para sa seguridad. Nanay, paano ko naman kayang iwanan ka para tumawag ng gwardiya? Hintay ka lang, isusundo na kita. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Itong manugang kong ito, gusto ba akong patayin? Kapag napindot lang ito, makakatulong na ang iba. Nanay, sabi ko sa'yo, kailangan lang ng lakas ng loob. Alis na tayo. Ang puso kong nababahala, nawalan na rin ako ng pag-asa. Nanay, kapit lang. Malapit na tayo. Kasalanan talaga ito. Nanay, walang anuman. Ito lang naman ang dapat gawin ng isang manugang. Gamot. Gamot ko. Salamat sa'yo. Muntik na akong mamatay sa sarili kong bahay. Pasensya na, Ma. Pero okay ka na ba ngayon? Medyo kinakabahan pa rin ako. Magluto ka ng sabaw, para gamaan ang pakiramdam ko. Ma, pero hindi ako marunong magluto. Pero mayroon kaming napakasarap na private kitchen. Pwede akong tumawag para magpadala ng sabaw. Ayaw talaga niyang manatili para samahan ako. Nag-aabang lang siya ng pagkakataon para tumakas. Walang ganoon. Anong padala-padala? Gusto ko, ikaw mismo, ang magluto para sa akin. Ni hindi ka marunong magluto. Paano mo aalagaan ng maayos ang anak ko? Ma, marunong ka sigurong magluto, no? Ganito na lang. Turuan mo ako. Bilang biyenan, hindi naman pwedeng mawalan ng mukha sa harap ng manugang. Swertihin ka ngayon. Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Maghanda ka na ng mga sangkap. Ang kamay mo, hanapin mo. Una, ilagay mo ang isdang carp sa kawali. At iprito. Tapos, lagyan ng tubig, hanggang takpan ng isda. Sa huli, 3 gramo ng asin, 2 gramo ng vetsin, 15 gramo ng cooking wine. Ma,
Yung 3 gramo ng asin. Gaano karami yun? Nakikita mo. Ganito karami ang 3 gramo. Ikaw na ang maglagay ng iba. Ma, parang ruler ang mga mata mo. Ang galing mo talaga. Kung matutunan mo lang, ang ikasampu ng galing ko sa pagluluto. Mahuhuli mo na ang puso ni Shiyang. Oo, tama. Ganito nga. Handa na ang pagkain. Wow, mukhang kumpleto sa kulay, amoy at lasa. Halika, nanay. Tikman mo. Hindi ko alam kung ano ang lasa. Buti na lang may puso ka. Siyempre, ikaw ang gumawa. Ikaw muna ang tumikim. Salamat, nanay. Kumusta? Masarap ito. Hindi na ako makapagsalita. Sa susunod, sumunod ka sa akin. At matuto ka. Siguradong mahuhuli ko ang panlasa ni Shiyang. Nanay, hindi ko pa nasasabi sa inyo na sobrang maalat ito. Bigyan mo ako ng tubig. Ang alat. Nanay, hindi ka marunong magluto. Sinong nagsabi? Ikaw ang malikot ang kamay, kaya nasira ang sabaw. Lahat ng hakbang ko ay sundin ang sinabi mo. Tinuruan kita ng personal, pero ganyan ang naging sabaw. Ang tanga mo. CJ, kung ganyan ka kaayaw sa akin, ang tubig na inihain ko, huwag mo nang inumin. Mas masarap ang sabaw. Oo nga, ibabad mo sa mainit na tubig. Kaunti lang, maglagay ng konting asin. Pwede mong pisilin. Talaga nga, kapag nasa labas ka, ang pagkakakilanlan mo ay sarili mong ginagawa. Inay, hindi ka talaga marunong magluto. Anong pinagtatawa-tawa mo? Kung hindi kita papagalitan, aakyat ka na sa ulo ng biyenan mong ito. Hindi mo magampanan ang tungkulin mo bilang manugang. Tapos nangungutya ka pa sa biyenan mo. Tingnan mo, hindi ko papayagan na hindi ka paalisin ni Shiyang sa bahay. Hindi na lang ako tatawa, okay na ba? Mula nang dumating ka rito, nag-ulo na lang ang buong bahay. Wala naman akong ginawa. Meron ka. Hindi ka marunong magtanim ng halaman. Kapag sinabihan kita ng isa, sisigat ka ng 10. Sumasakit na nga ang puso ko. Hindi ko naman sinasadya. Sumasagot ka pa. Ngayon, hindi ka rin marunong magluto. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Bakit ka umiiyak? Ako nga hindi umiiyak. Mukhang ayaw mo talaga sa akin. Inaapi mo ako. Simula pa lang nang pumasok ako sa Pamilya Zhu, hinahanapan mo na ako ng mali. Hindi ko nagagampanan ang pagiging manugang ng Pamilya Zhu. Huwag ka nang umiyak. Uwi na ako. Zhou Shiyang, nasan ka? May karera ako ngayon. Ano ng problema, Day? Hindi matawagan. Si Jiang Xen, hindi ba kayo magkasama? Naku. Pumunta siya sa nanay ko. Baka naman, may nangyari. Pupuntahan ko. Bakit hindi sumasagot? Malapit nang magsimula ang karera. Saan ka pupunta? May importante akong lakad. Ikaw na muna. Ako. May mahalagang bagay ako. I-pause muna natin ang meeting. Ginoong Joe, handa na ang mga kasosyo. Hintay lang po kayo para pumirma ng kontrata sa mismong lugar. Pumunta si Jiang Xen kay mama, tapos hindi na makontak. Uuwi muna ako. Kanselahin ang biyahe. I postpone ang kontrata. Mahal, ililigtas kita. Araw na nagniningning. Bulaklak ay ngumingiti, mayay nagsasabing magandang umaga. Anong nangyayari? Huwag ka nang umiyak. Ang lakas mo namang umiyak. Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Nagluto pa ako ng sabaw para sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin, okay lang. Sinisisi mo pa ako. Maghihintay ako kay Zhao Xiang para makipaghiwalay sa kanya. Hindi pwede yun.
Nakikiusap ako sa'yo, pwede ba? Basta huwag ka lang umiyak. Anong sinabi mo? Pumapayag ako sa kahit ano. Tutu. Totoo, kahit ano, gagawin ko. Ma. 50 taong gulang. Tamang edad para sumubok. Magdebut ka na. Bakit ka may maliit na backpack? Nakakain kaya ako ng nakalalasong kabuti? Guni-guni lang ito. Kurutin mo nga ako. Siyang, ate, kuya. Bakit kayo nandito? G and Zin. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Kasama ko si mama, naglalaro lang kami. Hindi ko tiningnan ang cellphone ko. Tinawag ko lang si G and Zin dito, magtakda ng mga patakaran. Ang tanga-tanga niya, wala siyang matutunan. Tuturuan ko siya. Sa totoo lang, mabait naman si mama sa akin. Nagkasundo kaming buhayin, ang isang maliit na halaman. Tinuruan pa niya akong magluto. Unang beses kong magluto, tilapiyang sabaw. Ang galing mo, baby. Nagluto ka pa ng tilapiyang sabaw. Titikman ko nga ito. Huwag. Gusto mo ba akong patayin, asawa? Hindi komplikado si Janksen. Si Janyo, hindi sigurado. Janyo. Balita ko, magaling ka raw. Kumikita ka sa politika, pero hindi ka pa rin kontento. Ma. Kumain ka ng gulay. Ito. Mas masarap kaysa sa sabaw. Pagod ka na sa maghapon. Kumain ka ng marami. Salamat, ma. Si kuya at ang asawa niya, matagal bago nagbati. Huwag naman sanang hatiin ulit ni mama. Pagkatapos, hihingi na naman ng diborsyo sa akin si Jensen. Isang babae, laging nasa labas, hindi nag-aalaga ng bahay. Gusto pa ng negosyo ng pamilya. Ma. Masarap din itong ulam. Tikman mo na. Huwag kang masyadong magsalita. Masarap itong ulam. Sa iyo na lahat ito. Salamat, mommy. Ganito ka. Nakakahiya sa pamilya Joe. Nagpapatakbo lang ako ng kumpanya. Wala akong espesyal na kakayahan. Ang pagpapakain sa pamilya ay hindi lang para sa mga lalaki. Ang pagmamahal ng lalaki, maaaring bawiin anumang oras. Gusto ko lang patunayan na ang isang babae ay kayang buhayin ng isang pamilya. Tama ka, ate. Ikaw ang Diyos ko. Malaki ang pangunawa ni ate. Hindi ko inakala na si Janyo pala ay determinado sa karera. May ambisyon. Maganda lang ang salita kapag nalugi. Ang pera ng pamilya Joe pa rin ang malulugi. Magaling si Jian Yu. Naniniwala ako sa kanya. Kahit na malugi, okay lang. Hindi problema sa pamilya Joe ang ganitong halaga. Nanay, ako ay pinalaki ng ate ko. Ang ate ko ang nagpalaki sa akin. Siya ang pinakamagaling na tao na nakilala ko sa buong mundo. Kung naglakas loob akong magtayo ng kumpanya, hindi ako takot na magkamali. Kahit na mabaygo man, may lakas pa rin ako ng loob na magsimulang muli. Narinig ko na dati, si nanay ay nagsimula rin mula sa wala. Hinahangaan ko iyon. Marami pa akong dapat matutunan kay nanay. Kung gayon, marami ka pang dapat pag-aralan. Naku. Ganito katapang makipagtalo ni ate kay nanay. Hindi kaya magkakaroon ng problema. Hindi dapat magkawatak-watak ang pamilyang ito. Mabuti. Tama ang sinabi ni ate. Anong mabuti? Tama nga si Jianzin. Ganito kalaki na, pero wala pa rin kahustuhan. Umupo ka. Bakit ako lang ang pinagalitan? Ako. Ano ba ang sinabi ko? Nanay. Yun nga. Pinagalitan mo na siya. Kaya hindi mo na ako dapat pagalitan.
Kumain na tayo. Mahal, hindi ko inakalang ganito kakagaling. Nakumbinsi mo pa ang nanay ko. Siyempre naman. Inatake siya ng angina noon. Wala akong ibang naisip, kaya dinala ko na siya. Lanan, Sabi pa ng nanay, pag gumaling siya, pupunta siya sa Xinyu Private Kitchen para suportahan ako. ang galing-galing mo talaga, mahal. Nasugatan ka ba? Hindi naman. Parang sumasakit lang ang paa ko. Naipit kaya? Sa susunod, dapat mas maingat ka. CJ, Halika, pasanin kita pa uwi. Zhao Xiang. Mali ang direksyon na to. Ibaba mo ako. Inalagaan mo ang nanay ko. Siyempre, gusto kitang pasalamatan ng maayos. Zhao Xiang, pinapalitan mo ng masama ang kabutihan. Zhou Shizheng. Hindi kaya ako gusto ng nanay. Paano naman? Napakagaling mo. Paano ka hindi magugustuhan? Tama. Swerteng-swerte ka sakin. Pero, medyo busy nga ako sa trabaho. Nakalimutan ko ang ilang kinaugalian. Dapat noon pa, dinala ko na si Jackson para dumalaw sa nanay. Huwag mo nang isipin yon. Maging ikaw lang. Kulang ang pag-aalaga ko sa'yo. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lin Xiaoyu. Nasirain ang relasyon natin. Mas mabuting ay pakin ko na lang siya. At pag-usapan ng maayos. Anong nangyari? Wala. Naisip ko lang, napakabait mo. At napakaganda ng ugali mo. Napakaswerte kong. Napangasawa ka. Pag-iingatan kita ng mabuti. Kailangan mong ipakita ang galing mo. Tama si Jackson. Basta alagaan ng mabuti, may pag-asa pa. Tita, hindi pa patay ang bulaklak na ito. Mukhang malungkot lang. Bilhan ko na lang kayo ng bago. Inaalagaan naman ito ni Jackson. Huwag mo nang pakialaman. Napakapabaya ni Jackson. Maganda na kung hindi niya patayin ang halaman. Si Jackson ay totoo at maganda ang kanyang ugali. Mas mabuti pa siya kaysa sa mga taong plastic. Ang matandang to. Bakit siya kumakampi kay Jackson? May kailangan ka ba? Dumalaw lang po ako. Oo, wala namang masamang intensyon si Jackson. Pero ibang usapan si Janyo. Hindi niya inaalagaan si Azing. At gusto pa niyang magtrabaho sa labas. Dapat may sariling karera din ang babae. Anong panahon na ngayon? Ikaw na bata, bakit mas makaluma pa ang pag-iisip mo kaysa sa akin? Tita, ipinagtatanggol ko lang po si Azing. Naiinis ako para sa kanya. Sige, pagod na ako. Umuwi ka muna. Aalis na po ako. Magpahinga po kayo ng mabuti. HMM. Ang matandang yan, kumampi pa, kay Jackson at Janyo. Huwag niyang sisihin kung ano ang mangyayari. Hindi nagbukas si Jianzin ng isa. Ito ba ay isang pribadong restaurant? Simulan natin kay Jackson. Para malaman ni Janyo. Ang lakas ko. Gawin mong palihim ang trabaho. Pagkatapos nito, hindi ka mawawalan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang pinakamalakas na gamot para magtatae sila ng 3 araw at gabi. Pagdating ng panahon, i-report ko ang kanilang restaurant. May problema sa kaligtasan ng pagkain. Para isara ang restaurant ni Jianzin. Para masaktan si Jianyu. Ano ba itong tindahang ito? Hindi na kailangan ng tindahang ito. Hindi pwede, itong sira-sirang tindahan. Nakakaganyak talaga isipin. Hoy, Azing, bakit mo naalala ako? Kumusta, MS, Lin? Ako si Jianyu.
MS, Lin, pwede ka bang pumunta sa Zinyu Private Kitchen? Gusto kitang imbitahan sa pagkain. Pag-usapan natin ng maayos. Pasensya na, wala akong oras. MS, Lin, hindi ko inasahang darating ka agad. Dumaan lang ako, may gagawin pa ako, aalis na ako. Ek! Ate, dumating ka na. Pumunta ako, para imbitahan si MS, Lin na kumain. Ano pang hinihintay mo? Pumasok na. May bago siyang menu na ginawa ang chef. Ang sarap-sarap. Ako, Dahil nandito ka na, bisita ka. Zhou Xiang, dalhin mo siya sa loob. Sige, halika na. Dito po. hindi ko alam kung nalagay na ba ang gamot. Walang problema sa mga pagkain na ito, di ba? Ang pag-anyaya ko kay MS, Lin ngayon, ay para malanawan na ang lahat. Maganda ang relasyon namin ni Shizheng. At umaasa rin ako na si MS, Lin, ay makakapag-move on na sa nakaraan. At huwag nang manggulo sa aming buhay. Tama po ang sinabi ni ate. Napakagaling naman ni MS, Lin. Tiyak na makakahanap siya ng taong magmamahal sa kanya. Tama. McLean, basta huwag mo lang pahirapan ang ate ko. Pwede naman talaga tayong maging mabuting magkaibigan. Ano ang gusto mong kainin? Pwede kong lutuin para sa'yo. Masarap ang mga pagkain dito sa tindahan. Tikman mo na. Nga, at samantala, tingnan mo rin kung mayroon kang mga suhestyon para sa aming tindahan. Sige. Buisit, ang tagal na nilagay ang gamot, bakit wala pang customer na naaapektuhan? Hindi naman siguro ako ganito kasamang palarin. Maganda ang sagot ni Emealyn. Pero hindi man lang siya kumagat. Baka naman. May laso ng pagkain na ito. Paano naman mangyayari yun? Wala. E di kumain ka. Sige. Mahal. Pasensya na. Medyo may ubot sipon ako ngayon, para hindi makahawa sa inyo. Ako na lang ang uuwi. Si GNU pa nga ang nag-anyaya sa'yo para kumain. Si GNZ naman ay mabuti ang pagtanggap sa'yo. Ano pa bang problema mo? MS, Lin. Kung ayaw mong magbati, diretsuhin mo na lang. Hindi na kailangan ang gumawa ng mga ganitong kalokohan. Gets ko na. Hindi ka kumakain. Dahil gusto mo pang maging kabit ng asawa ng ate ko. Talagang hindi mo pa rin kayang bitawan ang kuya ko at gusto mo pang sirain ang pamilya ng iba. Bata ka pa, marami kang pwedeng gawin. Gusto mo talagang maging kabit. Hindi naman. Wala akong ganun. Kakain ako. Kakainin ko. Hehe, kakainin ko talaga. Ayos lang. Kung gusto mo, ubusin mo. Sayong lahat ang plato na ito. Walang makikipag-agawan sayo. Matagal na nating nilagyan ng gamot yun. Malamang may nakakain na. Hindi naman siguro ako sesame. May nakakain ba ng laxative? May nangyari ba? Ayos, dumating na ang pagkakataon ko. Mahal. Pakakasalan mo ba ako? Pakasal ka na sa kanya. Pakasal ka na sa kanya. Oo, gusto ko. Masaya ka rin para sa kanila, di ba? Lakasan mo. Huwag kang mahiya. Tuloy ang musika. Tuloy ang sayaw. Mauna na muna ako. Halika, tagay tayo. Sana araw-araw ay kasing saya. Ngayon. Ako muna. Tama ang sinabi ng asawa ko. Mula ngayon, kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari. Tagay tayo. Gusto ko munang umalis. MS, Lin. Inumin mo to. Magbati na tayo. Gusto ko munang umalis. Dahil magkakilala naman tayo. Masaya na ang pagsasama namin ngayon. Kaya sana kalimutan mo na ang nakaraan. At mamuhay ka ng maayos. Tagay tayo. Azin, hindi ako naniniwala sa'yo. Ang baho. Si Emealyn, hindi kaya may problema ang tiyan niya? Grabe, ang baho talaga.
Kakakain lang niya ng pagkain mula sa tindahan natin. Baka naman, may problema sa pagkain. Impossible. Lahat ng sangkap na ito ay mahigpit kong sinisiguro. Walang anumang problema. Kung talagang issue sa kaligtasan ng pagkain ito, kailangan nating imbestigahan ng husto. Dahil tayo ang nag-imbita sa kanya, huwag nating hayaang magkaroon ng masasabi. Alaynan. Tama. McLean, ayos ka lang ba? Pinaghihinalaan namin na may problema sa kaligtasan ng pagkain sa tindahan. Kaya, para sa kaligtasan mo, balak naming imbestigahan ng buong buo ang mga pagkain dito. Hindi, huwag. Ayos lang ako, talagang ayos lang ako. Huwag nating hayaang malaman nila. Kung mahuli nila ako, wala na. Paano pwedeng hindi? Kumain ka sa tindahan namin. Kailangan naming panagutan ito. May problema ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Talagang hindi kayo ang may problema. Lalo pang hindi pwedeng hindi. Kung hindi, baka maapektuhan ang reputasyon ng tindahan natin. Tama at malamang, gawa ito ng kalaban na naiinggit sa atin bilang viral na restaurant, kaya sinadya nilang maglagay ng lason. Ang isyu sa kaligtasan ng pagkain ay maaaring maging malaki o maliit. Dapat talagang imbestigahan ng husto. Papadalahan ko agad ng tao para mag-imbestiga. Huwag na. Sabi ko na nga, talagang wala akong. McLean, hindi ko inasahang ganito kalaki ang pangunawa mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong hulihin ko ang masamang tao para sa iyo. May totoong may masamang naglagay ng gamot. Buti na lang si Lin Xiaoyu ang natamaan. Paano kung may bisita ang masaktan? Ang tindahan, talagang mapipilitang isara. Alaynan. Sadyang paglalason. Ang hindi lang alam kung sino talaga ang nasa likod nito. Kahit sino man yan, kailangang mahuli. At parusahan ng husto. Diyos ko, ano to? Si Marlene, ganito na ang kalagayan. Ang sama talaga ng naglagay ng gamot. Lanan. Dati, ang hapunang ito ay para maayos ang hindi pagkakaunawaan kay MS, Lin. Ngayon, ganito pa ang nangyari. Sa halip, siya pa ang nasaktan. Kailangan nating ipaliwanag sa kanya. Kung hindi, baka isipin niya na kaming magkakapamilya ang may pakana. Para sa reputasyon ng restaurant at ni ate, hindi naman. Pwedeng hindi tayo kumilos, di ba? Boss Joe, yung naglagay ng gamot sa video, nahuli na namin. Boss Joe, hindi ako yon, wala akong kasalanan. Nagdadahilan ka pa. Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Ikaw. Ikaw, ka pa dyan. Ayoko, baka isumbong niya ako. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kung magmamatigas ka, huwag kang magalit kung hindi kami magpapigil. Alaynan. Si MS, Lin, hindi na makatawang hitsura sa hirap, magtuturo na lang ako. Sasabihin ko na lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Anong sinasabi mo? Paano ko naman gagawin yun? Sa sarili ko. Tama, kitang-kita naman na si Emeline ay inosente. Sinisiraan lang siya. Nga, nababaliw na ba siya? Naglagay ng gamot sa sarili niya? Nagdudumi. Mukha siyang multo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ganyang klaseng tao siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Sinisiraan niya lang tayo para magkawatak-watak tayo. Emeline, biktima ka. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hindi ko makikita ang kahihiyan na ito. Kanina ko lang nalaman na may nagkasakit sa kinain dito sa tindahan. Kaya, kinuha ko ang lahat ng CCTV footage sa paligid at nakita ko nga. Ang galing mo naman, nanay. Siyempre naman. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pupunta muna ako sa ospital, ha? Hoy, sandali. Malapit nang mahuli ang tunay na salarin. Ayaw mo bang malaman kung sino ang gumawa nito sa'yo? Nanay, ano ba ang alam mo? Sabihin mo na. Espesyal kong kinuha ang CCTV sa labas ng restaurant. Kung sino ang may gawa, makikita agad. Tita, ngayon, nahuli na ang naglagay ng gamot. Baka pwede na lang natiisin ko na lang at kalimutan na ito. Hindi pwedeng ganoon. Dapat nating bigyan ka ng hustisya. Tama. Kahit isara pa ang restaurant, kailangang malaman ang totoo. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala, hindi namin palalampasin ang masasamang tao.
Paano ba? Ikaw nga talaga. Xiaoyu, ginawa mo akong sobrang nabigo. Babae talaga. Paano ka nagkaganoon kasama? Tigilan na natin yan, dalhin na natin sa ospital. Hoy, Hindi ka magbabayad, no? Huwag mong isiping hindi ka namin mahahanap. Nasa huwak siya na kami. sige, puntahan niyo ako, natatakot ako sa inyo. Kasalanan ito ni na Jianzin at Jianyu. Bakit sila? Walang nangyari. Ako naman, ganito ang kalagayan. Hintayin nyo. Hindi ko talaga, sila pababayaan. Ma, nilason niya tayo. Tayo pa ang magbabayad ng ospital niya. Hindi ko akalain na ganito kasama si Lin Xiaoyu. Dati, ang bait-bait na bata ni Xiaoyu. Paano siya naging ganito? Mabuti ang loob ni Jianyo nang anyayahan niya ito, pero ginantihan niya ng masama. Sinira niya talaga. Ang kabutihang loob ni Jianyo. Kung ako lang ang pinagplanuhan niya, pwede na. Pero ang hindi niya dapat ginawa ay ang pagplanuhan si Jianzin. Kung si ate lang ang pinag-initan niya, pwede na. Pero ang kaligtasan sa pagkain ay seryosong usapan. Paano kung nagtagumpay siya, lahat tayo sa pamilya ay maapektuhan? Ang babaeng ito, napakasama ng ugali. Sige, umalis na tayo. Arg. Ang mga Joe, hindi rin naman sila, mabubuting tao. Gina ganito nila ako, babayaran ko rin sila balang araw. Paumanhin, nabigla lang ako, kaya ko nagawa yon. Ngayon, dinanas ko na rin ang parusa, huwag na ninyo akong pag-initan. Sabi mo, ikinalulungkot mo ang ginawa mo sa amin. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Ang video mo, na-upload ko na sa cloud, bilang ebidensya. Malisyoso kang naglagay ng lason, kung ipagpapatuloy ko ito. Siguradong sisirain ang pangalan mo. Huwag. Kung sasaktan mo pa ang kapatid ko, magiging masahol pa ang kalalabasan mo. Ang galing mo, ate. Hindi ba ako pogi? Sa huling pagkakataon, sasabihin ko, hindi kita minahal kailanman. Ang taong minamahal ko ay ang asawa kong si Jianyo. Binabalaan kita, kung manggugulo ka pa sa amin. Huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Alam kong sa puso mo, nandyan pa rin ako. Sinabi rin ni tita, na ikaw ay, hindi makalimot sa akin kaya pinakasalan mo siya. Tama na. Ikaw ang nanloko sa akin. Ngayon, naiisip ko, ang manugang ko ay mas mabuti sa'yo ng 10,000 beses. Ang bayad sa ospital. Ipadala mo sa account ko. Umalis na tayo. Bakit? Bakit wala akong nakukuha? Sa halip, kayo pa ang nanlalait sa akin. Kung ako'y masama, huwag ninyong asahan na kayo'y mabuti. Dati, may prewisyo ako sa inyo. Ayaw kong tanggapin sina Jackson at Janyo. Pero ngayon, tingin ko, napakaswerte ng dalawang to. Dahil napangasawa nila kayong magkapatid. Halika. Ma, ako at si Jackson, may mga pagkakamali rin talaga kami. Kayong mabait. Ito po, para sa inyo. Noong kinasal kayo, wala akong naibigay na regalo. Ang pares ng Pulse Aries na ito, isa para sa bawat isa sa inyong magkapatid. Bahagi lang ito ng pasasalamat ko. Wow, ang ganda. Maria, ito. Sobrang mahal nito. Ma, tanggapin mo na yan. Ma, medyo pinapaboran mo sila. Kami, hindi man lang nakakuha ng ganyan kagandang regalo. Ano ba yan?
May regalo pa ako para sa mga minamahal kong manugang. At saka, Ito ay shares ng Joe Group. Nakapirma na ako. 20% para sa bawat isa. Tama ba to, ma? Mas mataas pa ito kaysa sa shares ko. Kung ang dalawang to ay hindi maganda ang trato sa inyo, paalisin nyo na lang. tingnan natin kung matatakot ka pang mang-api sa akin. Salamat, Maria. Kapag nagkaanak na kayo ng malulusog na apo, may ibibigay pa ako. Paano naman ako? Paano naman ako? Para magkaanak. Kailangan din namin ng tulong ni kuya. Hindi naman pwedeng pabayaan ang baka. Tapos ipapagalawa mo pa. Wala ka bang hiya? Sige, sige, meron din, meron din. Anong ginagawa mo? Kailangan kong magpakita ng magandang asal. Ngayong pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mauna si kuya. Ma, tapos na kami kumain. Sinong nagsabi? Ibaba mo ako. Nakangiti pa. Magmadali na rin kayo. Ginang, Ginang, pilit pong pumasok si MS Lin. Hindi ko po siya napigilan. Ginang, sobra lang po talaga ang pagmamahal ko kay Azing. Kaya ako naligaw ng landas. Pakiusap, patawarin ninyo po ako. Dati, akala ko, ikaw ay isang babaeng may matinong pag-iisip, kaya't sinusuportahan ko ang relasyon mo at ng anak ko. Pero ngayon, kitang-kita ko na, napakalayo mo kay Jianyu. Ginang, mula ngayon, kung wala namang importante, huwag ka nang pumunta dito. Paalisin na siya. Lin Xiaoyu. Malaki ang utang mo sa amin, tapos ayaw mong bayaran. Akala mo ba hindi ka namin mahahanap? Magbayad ka agad. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na maghintay pa kayo ng konti? Malapit na akong maging asawa ng pamilya Joe. Makakabayad pa ba ako sa maliit na halagang ito? Sus, matagal na naming naimbestigahan yan. Hindi ikaw ang magiging asawa ng pamilya Joe. Gusto mo pang lokohin kami? Tama, kung hindi ka magbabayad, hindi ka alis. Bitawan mo ako. Tatawag ako ng tao. Tumawag ka. Tulong, 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 tulong. Hindi ba iyan si Emerlin? Bakit siya hinahabol ng mga lalaki? Hindi pwede. Kahit na may galit ako sa kanya, hindi ko pwedeng hayaan siyang mapahama. Tulong, tulong. Nakita niyo ba yung babae? Asawa siya ng isang mayamang pamilya. Best friend ko siya. Alam ko, asawa siya ng pamilya Joe. Close kami. Papabayarin ko siya ngayon. Kung hindi niyo ako pakakawalan, pag lumaki ang gulo, mawawalan lang kayo ng pera at tao. Wala kayong makukuhang kahit piso. Sana totoo ang sinasabi mo. Kung hindi, magdudusa ka. Umalis na tayo. Sino sila? May utang sila sa akin. Hindi lang hindi nagbabayad, humingi pa ng pera sa akin. Babae lang ako. Anong magagawa ko? May ganito palang nangyayari? Ngayon, yung may utang ang hari, anong magagawa ko? Alam kong noong nakaraan, marami akong pagkakamali. Tinulungan mo pa rin ako, natuwa talaga ako. Ayos lang. Basta magbago ka na, hindi ka na babae. Magkaibigan pa rin tayo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Anong babae ako? Si Jianyu ang babae. Kung wala kayo, nagkabati na sana kami ni Azing. Ngayong nandito ka na, ikaw na ang magbayad ng utang ko. Dahil, utang naman ang magkapatid sa akin. Hello sa lahat, ako si Xin Bao. Miss niyo na ba ako? Ito ang bagong putahe ng aming tindahan. Tulad ng dati, mga fans muna ang kakain. Anong kakain-kain dyan? Umalis na kayo. Alis na. Alis.
Anong ginagawa nyo? Lumabas kayo. Maganda ang negosyo. Pwede kaming umalis. Pero bigyan nyo kami ng pera. Mukhang maganda ang negosyo. Pwede rin namang umalis kami. Bayaran mo kami. Kilala mo si Lin Xiaoyu, di ba? Kamakailan lang kami nag-usap. Medyo madalas nga. Ayun nga. Bigyan mo kami ng pera. Aalis na kami. Grabe na talaga ang mundo ngayon. Yung may utang pa, nang babanta pa sa bahay. Hindi ako magaling sa Chinese. Anong ibig niyang sabihin? Anong banta? Parang mga kolektor ng utang o ano? Tama. Kung hindi ka magbabayad, hindi ka na makakapagnegosyo. Sasabihin ko sa inyo. Nasa live stream ako ngayon. Kung muling manggugulo, tatawag ako ng pulis. Hinding-hindi. Boss, nasa China tayo. Mas mabuting huwag nating palakihin. Oo. Baka pwede. Makipag-usap tayo sa kanya. Huwag mo akong takutin. Sabihin mo na lang. Paano ka magbabayad? Ha? Linisin niyo ang lahat ng pinggan na ito. Babayaran ko kayo. Parang may mali sa pakiramdam ko. Alam ko na. May kaugalian ang mga Chino. Nagawin muna natin ang trabaho. Bago siya magbayad. Oo nga. May kasabihan sila rito. Ang may utang ang hari. Mahilig pala sa dignidad ang mga Chino. Sige. Ang mga pinggan na ito, lilinisin namin. Magsumikap ka gamit ang iyong sariling kamay. Magbagong buhay. Hindi naman nakakahiya yon. Oy, Blondie. Mali ang posisyon mo. Hindi malinis ang mga hugas mong plato. Tingnan mo iyong katabi mo. Ako sa bahay, malimit akong tumutulong sa nanay ko. Ano tong bagong uso? Ang gulo pero gusto ko. Gusto ko talaga yung mga macho na gumagawa ng gawaing bahay. Babayaran ko ng malaki tong streamer. Tapos na, bayaran na. Heto. Umuwi ka na sa inyo. Maghanap ka na ng maayos na trabaho. 200 piso. Parang pulubi ang turing mo sa amin. Niloloko mo kami. 600. 600? Papatayin kita sa 600. Dalhin niyo siya. Tulong. Anong gagawin nyo? Nasaan si Jiangxin? Ano ba talaga ang nangyari? May 3 masasamang tao ang dumating at nagkagulo. Kinidnap nila ang may-ari ng tindahan. Sabi, kailangan magbayad ng ransom para sa kanya. Sino ba talaga ang kinasungitan ni Jiangxin? Bakit siya nagkaganito? Kasama ko si Jiangxin mula pagkabata. Hindi siya sanay sa hirap. Yung mga kidnapper. Hindi naman nila pahihirapan ng asawa ko, di ba? Takot na takot siya sa sakit. Paano na ito? Kung ngayon ay hindi namin makuha ang pera, gagawin kitang parang piniritong baboy. Bilis. Kailangan nating mailigtas si Jiangxin sa lalong madaling panahon. Kung gusto ninyong makuha ang pera mula sa pamilya Zhou, kailangan ninyong paglingkuran ako ng maayos. Kung ako ay pumayat, pangit o tumaba, hindi na magbibigay ang pamilya Zhou ng pera. At wala kayong makukuhang kahit piso. Tamang-tama ba? Ang lakas ng masahe? Ganun lang pala ang Thai message. Gusto ko ng prutas. Sige po. Ikaw, magtimpla ka ng saa para sa akin. Kayong dalawa, huwag kayong tatamad-tamad. Lumabas kayo at bumili ng pagkain para sa akin. Binigyan mo ba ng numero ang pamilya niya? Siyempre naman. Ano to? Tumawag, tumawag, tumawag. Pinapatawag niya.
Nasaan ang telepono? Tumawag kay Lin Xiaoyu. Boss, ang galing mo. Tarantado ka. Lin Xiaoyu. Ang mayamang kaibigan mong babae, walang nag-aalaga sa kanya. Magbayad ka na agad. Anong nagmamadali? May hahanap sa'yo mamaya. Blondie. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na talaga kaya. Si Jianzin, ganon kabilis sumuko, ganon kabilis sumuko. Ayos, may paraan talaga sila. Gusto nilang pumunta ang mga Joe dito. Hindi naman mahirap. Basta maging public ang gulo, na alam ng lahat. Ang mga Joe ay siguradong magbabayad para sa kalayaan niya. Sige. Blondie. Nasaan ang sa ako? Sandali lang. Halika kayong dalawa. Lin Xiaoyu. Pinapalaki niya ang sitwasyon. Paano kung sumabay na lang tayo sa uso at mag-live stream? Oo nga. Ganito na lang. Mag-live stream tayo ng pagdukot. Pagdukot. Ganito na lang gawin natin. Tapos na. Okay na. Dito ka magsalita, di ba? Kumusta kayong lahat? Ito ang aming live stream. Siya ang aming hostage. Ako ang kidnapper. Wow, ang ganda ng pagtrato. Gusto ko rin maging hostage. Paano sumali sa inyo? Nag-aabang ng kidnapper. Naghihintay online. Nagmamadali ako. Ano to? Donation yan. May nag-donate sa atin. Kung ganun, pwedeng umuwi na tayo. Pwede nang umuwi. Kayong lahat, ano nang ginagawa nyo nakatayo lang dyan? Yung mga nanonood na nagbibigay ng regalo, sila ang nagpapakain sa atin. Kailangan mong magbalik salamat sa kanila. Ano ba ang dapat naming gawin? May talento ba kayong naipakita? Ipakita! Talento. Ako, marunong ako ng sayaw na hula. Sige, sumayaw ka. Marunong akong kumanta. Kayong dalawa. Ako, marunong akong mag-flower hand. May regalo na naman. Bilis, bilis, bilis. Mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan. Lahat ng special skills nyo. Ipakita nyo na lahat. Kakakuha ko lang ng balita. Peke ang plaka ng sasakyan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Noong nakaraan, tumakas si Jensen. Ginaya ko ang kuya ko. Naglagay din ako ng tracker kay Jensen. Eddie, tingnan mo agad kung nasaan ngayon si Jianzin. Nahanap ko na. Hindi ko palalampasin. Ang pagdukot sa babae ko. Bubultihin ko talaga ang kuta nila. Sawas di ka. Salamat sa inyong lahat. Nagpapabaya ka. Ano ba yan? At ikaw rin. Tanga ka ba? Hindi mo kayang tiisin ang ganitong hirap, sayang. Sayang, akala ko ikaw ang sentro. Hindi mo alam kung gaano karaming hirap ang dinanas ko. Mahal, okay ka lang ba? Mga siraulo ito. May ginawa ba siya sa'yo? Nasugatan ka ba? Bakit tumaba ka pa? Ano ba talaga ang nangyayari? Ginagawa ko ang T-Kidnapper 101. Tinutulungan ko silang magbagong buhay. Ano? Ito, sino ba talaga? Sino ang kinidnap? Dumating na ang mga tao mula sa kanyang pamilya. Kunin na ninyo siya. Hindi ko na kaya. Oo nga, kuya. Huwag mong kalimutan ang importante. Oo, ang importante. Miss Gian, hindi mo pa kami tinuturuan. Paano mag-withdraw gamit ang... Hindi ba sinabi ko sa inyo? Totoo nga, ang daming pera. Ito. Ano ba talaga ang nangyari?
Yung si Lin Xiaoyu, sabi niya may utang sila sa kanya, hindi sila nagbabayad, kaya ngayon hinanap nila ako para singilin. Kaya tinuruan ko sila kung paano kumita ng sarili nilang pera, mabuhay sa sariling sikap. Sinong nagsabi niyan? Si Lin Xiaoyu ang may utang sa amin. Sabi pa niya, ikaw ang magbabayad para sa kanya, kaya pinilit kaming dukutin ka. Ang babaeng ito, hindi ko siya palalampasin. Si Lin Xiaoyu na naman. Eh di sama-sama na ang dating galit at bagong sama ng loob. Mga tauhan. Dalhin ang mga ito sa kinauukulang autoridad. Binibining Lin, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Baka nalaman mong nahuli ka na. At gusto mong tumakas kasama ang pera. Kayong, nakilala ninyo ako. Masamang babae ka. Naglakas loob kang magpahuli sa akin. Noon, hinalampas kita. Ngayon, hinawakan mo pa si Jianzin. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Paglalagay ng lason, pagtuturo pa ng pagdukot. Ikaw, maghintay ka na lang sa parusa ng batas. Hindi, kayo ang nagtulak sa akin. Ikaw mismo ang may kasalanan sa lahat ng ito. Alvin, noong tayo pa, wala akong nakuha. Kung hindi dahil kay Jianyu. Ako sana ang Mrs. Joe, ang magkapatid na iyan. Karapat dapat lang silang magbayad ng utang ko. Kahit wala ang ate ko. Hindi pa rin sasama sa iyo si kuya, isang masama at mapanirang babae. Jianzin, hindi ba sinabi mo na, magiging magkaibigan pa rin tayo? Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi marunong tumanggap. Shi Yang, noong kami pa ng kuya mo, gustong-gusto mo, na maging manugang kita, di ba? Naghalusinate ka ba? Dahil sa nakakalason na kabuti. Ako, Jianyu, pasensya na. Ako ang nagpadala sa tukso. Pwede ba, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Aalis na ako ng bansa ngayon din. Hindi na ako babalik. Ang mga salitang yan. Sa pulis mo na lang sabihin. Kung ako'y maghahirap, lahat kayo'y maghahirap din. Isusumpa ko kayo. sumpain pa kami? Sino ka ba? May saysay ba ang sumpa mo? Mahal, Anong nangyayari? mahal. Hindi kaya? Tinotoo mo ang sumpa ng baliw na yon? Ang sakit. Ayos lang. Sabihin nyo na. Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Kakayanin ko. 10 buwan. 10 buwan lang ba? Wala ba akong 1 taon man lang? Ano ang sinasabi mo? Buntis ka. Ano? Buntis ako. Oo. Dinala ka namin sa ospital, nang suriin. Doon namin nalaman na buntis ka na pala. Paano ako makakapantay na mauna pang mabuntis ang ate? Hindi ka pa nga nabubuntis. Paano ako mauna pang mabuntis? Hindi pa nga ako tinuturuan ng ate. Kung paano alagaan ang bata, wala na ako. Magkakaroon ng anak, mabuti naman iyan. At saka, nandito kami para sa iyo. Tama. Magiging ama na ako, baby. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na gagawin ko na ingatan kayo at ang bata. Naalala mo pa ba kung paano ka nangako ni Mama, makakatanggap ka ng napakaraming gantimpala? Totoo ba? Nagawa ko na para sa iyo, ng plano para sa yaya. Maglalaan ako ng 5 yaya na magbabantay sa iyo 24 na oras. At habang buntis ka, lahat ng gastos, ako ang sisigot. Kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Baby, mula ngayon, ikaw na ang pinakamataas sa food chain ng pamilya natin. Ah, kung ganoon, mukhang okay naman. 8, sa tingin mo ba, magiging mabuting nanay ako? Medyo hindi pa rin ako kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, malapit nang makasama mo ang ate mo. Buntis din ang asawa ko. Talaga? Ang ganda. Hoy, huwag kang gumalaw-galaw. Huwag mong yakapin ng mahigpit ang asawa ko. Salamat sa Diyos, magkakaroon na ako ng mga apo, at 2 pa ang minimum. Tulungan mo kaming kumuha ng family picture. Dapat kumpleto ang pamilya. Sige. Halika, ma.